Con, busy ang tita Shannon mo. At tingnan mo naman ang suot ko, nakakahiya naman na magpa-picture na ganito ang ayos ko, site niya sa anak, dahil kitang-kita niya ang reaksyon ni Shannon kanina. Siya tuloy ang nahihiya na ginawa pa itong photographer ng anak niya. That's fine mommy, you are still pretty. Maktol naman ng anak. Okay ka lang. Binalingan ni Lori si Gail nang marinig itong magsalita. Nasa tabi na ito ni Shannon, at tinitingnan kung may problema ba ang dalaga. I'm fine. Bigla lang na sumama ang pakiramdam ko. Gusto mo bang bumalik na lang tayo sa hotel? Suhestyon ni Gail. No, kaya ko ito. Hindi naman gaanong kalala. Sigurado ka. You shouldn't force yourself, kung hindi mo kaya, ani Gail na puno ng pag-aalala. Sobrang lambing din ng boses nito. Nag-iwas naman ng tingin si Lori sa dalawa. Biglang nanikip ang dibdib niya. Hindi niya alam kung para saan iyon. I'm sorry Tita Shannon. Hindi ko alam na masama pala ang pakiramdam mo, nakokonsensya naman na singit ni Connor. Umiling si Shannon at tumayo. Sige na, kukuhanan ko na kayo ng larawan. Nagulat si Lori. Kita niya ang paghihirap nito pero pumayag pa rin. Hindi siya nakapagsalita. Hinhila siya ng anak upang ilapit kay Gail, yung sobrang lapit na tipong magkalapit na ang kanilang mga katawan. Matapos iyon ay pamwesto ito sa harapan nila. We are ready now, Tita Shannon. Sigaw ni Connor na malawak ang pagkakangiti. Nag-iinit naman ang magkabilang pisngi ni Lori, dahil sa paglalapit ng katawan nila Gail. At dahil wala itong damit, ay ramdam niya ang init na nagmumula sa balat nito. Katakataka rin na wala itong kaimik-imik. Ibinaling na lang niya ang atensyon sa dagat, at hindi na pinunapa ang kakaibang nararamdaman. Nag-igting naman ang bagang ni Gail. Gusto lang naman ng anak nila na kuhanan sila ng larawan, kasama ang ina nito. Wala namang mali siya. Pero heto siya at kung ano-ano ang iniisip. Simpleng pagkakadikit lang ng kanilang mga katawan, pero ang dami ng tumatakbong senaryo sa utak niya. Palihim na nagbuga si Gail ng hangin, saka pilit nang umiti sa may camera. Ayaw niya itong nararamdaman niya. Ano ba ang kailangan niyang gawin, upang mawala si Lori sa sistema niya? He kept on thinking about her these past few days. Imbes na ang kasal niya ang iniisip niya, ay sa ibang bagay nakatuon ang atensyon niya. Wala man siyang ginagawang masama, pero nagkakasala naman ang isip niya, patuloy pa rin siyang nagtataksil sa nobya. Samantala, nanginginig naman ang mga kamay ni Shannon, habang kumukuha ng ilang shots. Hindi siya syunga para hindi mapansin ang mga galaw ng dalawa. She knew that Gail still liked Lori all this time. Na kahit na nawala man ang mga alaala nito noon, na kahit ilang taon na ang lumipas ay hindi nawala, bagkus ay nanatili ang pagkagusto nito kay Lori. Nasasaktan siya ng sobra, pero hindi niya lang iyon pinapakita. Ngunit kahit na anong tago ang gawin niya, ay napaghahalataan pa rin siya minsan. Katulad ng pagbisita sa kanya ni Kaiser kagabi. Hindi niya alam ang gagawin. Nalilito siya. Ramdam niyang mahal pa rin siya ni Gail, pero ganun din ba ang nararamdaman nito kay Lori? Possible ba iyon, na magmahal ng dalawa? Madali lang naman sanang komprontahin si Lori, at sabihin na layuan nito si Gail. Ngunit hindi siya ganung klaseng tao. Wala siyang lakas ng loob na manakit ng damdamin ng iba, lalo na at nakikita niya kung gaano kabuting tao si Lori, hindi ito plastic na tao, at wala namang ginagawang masama. Kung nagkataon lang sana na basura ang ugali nito, ay baka kanina niya pa ito na ilampaso. But she has a pure heart, which makes it more harder to confront her. Ang gaganda. Pwede bang ipa-develop natin ito mamaya daddy? Sure. May malapit na shop dito. Gusto mo bang samahan si daddy? Yes. I think mamaya na lang, love. Kumakawi na si tita. Baka kakain na, ani Shannon. Sabay silang pumunta sa cottage. Buhat-buhat ni Gail si Connor at nagkukulitan, habang sina Lori at Shannon ay tahimik lang. Lori hiha, mag-swimming ka naman. Sayang naman kung hindi mo may enjoy itong bakasyon na ito. Kung ayaw mo sa beach ay may swimming pool din doon sa hotel, ani Ma'am Venus, habang tinatanggal nito ang tinak sa isda na ulam ni Connor. Okay lang po ako. Wala rin naman akong dalang damit na panligo. Nako, hindi iyon problema. Madami akong dinalang bikini. Ha? Ano raw? Bikini?
Binilhan kita noong nag-shopping ako, noong nakaraang araw. Alam ko kasing hindi ka magdadala. You should try to enjoy and relax. You are young and beautiful. I'm sure na wala ka naman planong tumandang dalaga, hindi ba? Madami akong nakita na mga gwapong binata kanina. Try to socialize. Baka makahanap ka ng boyfriend dito, anito at bahagya pa siyang kinindatan. Wala pa po sa isip ko ang mga bagay na iyan. Ang focus ko lang muna ngayon ay ang anak ko, sagot niya na naiilang. Nakita pa niya kung paano siya sinulyapan ni Gale. I know that, but try to open up a bit. Who knows, you will find the man that you will marry here. Ayaw mo bang dagdagan si Connor? I'm sure na gusto ng apo ko ang magkaroon ng kapatid. Umawang ang labi ni Lori. Ano ba ang mga pinagsasabi nito? Nagpapasalamat siya na nagkaayos na sila, pero nasobrahan naman ata ito. Ibang-iba na ang tingin niya sa mama ni Gale. Kung noon ay para itong dragon na bumubuga ng apoy, ngayon naman ay para na itong bagets kung magsalita. Mom, stop pressuring her. Let Lori decide that for her own. Mas mabuti na ituon niya muna ang atensyon niya kay Connor, hindi na napigilan na singit ni Gale. Biglang bumagal ang pagmuya ni Shannon sa kinakain. I'm not deciding for her. Sinasabi ko lang ang opinyon ko. At ano naman ngayon kung mag-boyfriend nga si Lori? Masama ba? May problema ba doon? Taas kilay na tanong naman ng mama nito. I'm not against it. I'm just worried na baka mapabayaan niya ang anak namin, kapag magka-boyfriend siya. Hindi mo ba nakikita na madaming single parent ang napapabayaan ng mga anak, dahil sa pakikipagrelasyon sa iba? Napamaang si Lori dahil sa mga salita na binitawan ni Gale. Tumingin siya dito at hindi napigilan ng umalma. Kumuyam ang mga kamao niya. Ganon ba ang tingin mo sa akin? Na ganong klase akong babae. Na ipagpapalit ko ang anak ko sa lalaking wala namang ambag sa buhay ko. I'm just stating facts here. May mga ganon naman talagang tao. Porket nakahanap na ng lalaki, ay pinapabayaan na ang anak. Stop it, Gale, si Shannon at hinawakan ng kamay nito upang patigilan. Ngunit hindi na napigilan ni Lori ang sumabog. Then huwag mo akong itulad sa kanila. Tumaas na ang boses niya. Hindi siya makapaniwala na maririnig niya ang mga ito ngayon kay Gale. Ni sa panaginip ay hindi niya naisip na magbibitaw ito ng mga ganitong salita. Why are you mad? Wala naman akong sinabi na ganun ka. That was a general statement. In general, di nilahat mo pa rin, at kasama ako doon. Sagot niya dito. Mommy, calm down hiha. At pwede bang tumahimik ka na Gale, kung wala kang magandang sasabihin? Sinisira mo itong tanghalian natin. Umiling si Lori at tinanggal ang gloves sa mga kamay niya. Nawalan na siya ng gana na kumain pa. Tumayo na siya, ngunit bago siya umalis ay hinarap muna niya si Gale, na nakaigting ang panga. I can't believe na sa iyo ko pa maririnig ito, na kung tutuusin ay ikaw itong walang ginawa para sa anak mo noon. Ako lahat ang naghirap kay Connor. Mas ina-appreciate ko pa nga sina Kaiser at Ren, kaysa sa iyo And don't make your amnesia as an excuse. Bumabawi ka sa anak mo. Kahit anong gawin mo, ay hindi ka makakabawi kay Connor, sa akin at sa lahat ng mga hirap na pinagdaanan ko dahil sa iyo. Matapos niyang masabi ang lahat ng mga iyon, ay mabibilis ang mga lakad na linisan niya ang cottage. Ayaw niyang magtagal pa doon ng ilang segundo, at baka hindi na niya mapigilan pa ang kanyang mga luha sa pagtulo. Sobra siyang nasaktan. Sobra siyang nainsulto. Mommy. Akala niya ay iba ito sa lahat, pero ganun pala ang tingin nito sa kanya. Ano pa ba ang inaasahan niya sa taong lumapastangan sa kanya noon? Kaya tama lang na supulan na niya, ang namumuong damdamin para dito. Ayaw man niyang sabihin ang mga iyon, pero gusto niyang gumanti, gusto niyang saktan din ito para makabawi naman siya sa sakit na idinulot nito sa kanya. Mommy. Hinabol ni Connor ang ina nito, pero maagap itong pinigilan ni Venus. Let me go, Mommy Lola. Iyak nito at pilit na kumakawala. Let your mother be alone for now. But I want to comfort her. Connor, linapitan ni Gale ang anak upang pakalmayan, pero malakas na tinabig ng bata ang kamay nito. I hate you. Nagulat si Gale sa ginawa nito, lalo na nang makita ang galit at pagkamuhi sa mga mata ng anak. Linapitan niya ito. Con, no, you hurt my mommy. I hate you.
I don't love you anymore. Nagtatakbo si Connor papunta sa hotel, nang bigla itong nadulas at nahulog sa katabi nitong swimming pool. Tinambal ng matinding kaba ang dibdib ni Gale, at mabilis na tumakbo upang daluhan ang anak. Connor, dali-daling bumaba ng hotel si Lori, nang makatanggap ng tawag na nahulog daw sa swimming pool ang anak niya. Hindi na niya isinama ang anak kanina, dahil panatag ang loob niya na iwan ito, dahil kasama naman nito ang ama nito. Mali siguro na ipagkatiwala niya dito si Connor. Ano ba ang ginagawa ni Gale, at pinabayaan ang anak nila? Ngunit pagdating niya doon, ay wala siyang makitang pamilyar na mga mukha, kaya nagtanong na siya sa mga employee doon. Excuse me sir, nakita niyo po ba yung batang nahulog dito sa swimming pool? Ako po yung nanay niya. Dinala na po sa klinik, anito sabay turo sa banda kung nasaan ang klinik. Huwag po kayong mag-alala ma'am, dahil wala namang masamang nangyari sa anak nyo. Wala pa nga atang 10 segundo, nang tumalon ang asawa nyo upang iligtas ito. Itinikom ni Lori ang bibig. Abay dapat lang nagawin ni Gale iyon, dahil ito ang nagbabantay sa kanilang anak. Hindi ko siya asawa, pagtatama niya dito. Mahirap na kapag may kumalat na hindi tamang balita. Matapos niyang magpasalamat, ay tinungo na niya ang klinik. Naabutan nga niya doon sina Gale, na inaalo ang umiiyak na si Connor. I don't want you. I want to see my mommy. Tama na apo. Tinawagan na nila si Lori. Papunta na siya dito. Lumapit na siya sa mga ito, at tinawag ang anak niya. Mommy. Nagliwanag ang mukha nito pagkakita sa kanya, ngunit lalo lang ito na umiyak. Iba na rin ang suot nitong damit. Nagkatinginan sila ni Shannon, ngunit ibinaling din niya ang tingin sa mama ni Gale nang nilapitan siya. Don't worry too much hiha. Connor is fine. Hindi nga lang magtigil sa pag-iyak at hinahanap ka. Tumango lang si Lori at tipid na ngumiti. Nagpapasalamat siya na walang masamang nangyari sa anak niya, dahil magwawala talaga siya. Hinanap niya ang mga mata ni Gale. Nakaupo ito sa gilid ng kama ni Connor. Bigong-bigo ang itsura nito, at puno ng pagsisisi ang mga mata. Hindi nga lang niya alam kung para saan iyon, sa sinabi ba sa kanya o sa nangyari sa anak nila. Mommy, bumaba si Connor sa kama nito, at sinalubong siya ng yakap. Umuwi na tayo mommy. Ayaw ko na dito. I want to go home. Inalo niya ang anak habang hinahaplos ang likod nito. Tahimik lang naman na nakatingin sa kanila ang tatlo. Let's go home na, pag-uulit ng kanyang anak sa maliit na boses. Parang kinukurot ang dibdib niya, sa nakikitang kalagayan ng anak, kaya binuhat na niya ito, habang nakasubsob ang mukha sa gilid ng kanyang leeg. Don't tell me na uuwi na nga kayo Lori. Pigil sa kanya ni Ma'am Venus. Pasensya na po pero kung hindi komportable ang anak ko dito, ay mas makabubuting umuwi na nga kami. But this mini vacation is intended for him. Wala pa tayong isang araw. Mom, pigil ni Gale sa ina. Tumayo ito mula sa pagkakaupo at nilapitan siya. Pwede bang makausap ko ng saglit si Connor? Anito sa blanko na mukha. Ramdam niya ang paghigpit ng hawak sa kanya ng anak, na para bang sinasabi nitong ayaw nito na makausap ang binata. Kanina pa niya iyon napansin. Mukhang galit ito kay Gale. Siguro ay dahil sa mga sinabi nito sa kanya kanina. Sa susunod na lang siguro. Alam mong ayaw ka muna niyang makausap ngayon, diretsyo niyang sagot dito sa blankong ekspresyon katulad nito. Naramdaman ni Lori ang marahan na paghaplos sa kanyang balikat maya-maya. Lori hiha, anak din ni Gale si Connor. Alam kong hindi pa gaanong komportable ang dalawa sa isa't isa, pero kung ganitong hindi sila nag-uusap at nagkakatampuhan, ay baka lalong lumayo ang loob ni Connor sa ama niya. I understand that you just want to protect your son, but please, huwag mo naman sanang ilayo si Connor, kay Gale at sa aming lahat. Hindi siya nakaimik. Hindi naman niya ipinagkakait si Connor sa mga ito. Gusto lang naman niyang protektahan ang anak niya, laban sa mga bagay na makakasakit dito. Masama ba iyon? Nagiging makasarili na ba siya? Biglang lumuwag ang yakap ni Connor sa kanya, kaya tiningnan niya ang mukha nito. May problema ba baby? Aniya at pinunasan ang namuong luha sa gilid ng mga mata nito. Namumula na rin ang ilong nito dahil sa kaiyak. I want to talk to him too, anito sa mahinang boses. 2. Aniya, si Gale ba ang tinutukoy nito?
Tahim, ulit naman nito na nakaiwas ng tingin sa banda ni Gale. Mukhang ito nga ang tinutukoy ng anak niya. Connor, I am your father. You were calling me daddy earlier. What happened now? Ani Gale sa seryosong boses, ngunit nahimigan pa rin niya ang sakit doon. Galit ka ba sa akin? Pwede ba tayong mag-usap kung ganun? Dahan-dahan na tumango ang anak niya, kaya ibinaba na niya ito. Hinawakan ulit ni Venus si Lori sa braso, at tinangay na palabas ng klinik. Si Shannon naman ay nanatiling walang imak na sumunod sa kanila. Let's leave them for now. Kailangan ng dalawa ng masinsinan na pag-uusap. Gusto niyo bang bumalik tayo sa cottage? Sayang naman ang mga naiwan na pagkain doon. I'll go back to my hotel room na tita. Bigla kasing sumama ang pakiramdam ko, sagot ni Shannon. Binalingan niya ito, at hindi niya maiwasan na makaramdam ng kaunting guilt, dahil nadadamay ito sa gulo nila. Gusto mo bang bumalik ulit tayo sa klinik, upang matingnan ka? Nag-aalala na wika ni Ma'am Venus. I'm fine tita. Kailangan ko lang siguro na magpahinga. Ganun ba? How about you Lori? Sunod naman nitong baling sa kanya. Gusto ko na ring bumalik sa kwarto, sagot niya. Nalaglag ang mga balikat ni Venus, dahil sa sagot ng dalawa. Hindi sila makakapag-bonding kapag ganito. Nagtawag na lang ng crew ang ginang, upang iligpit ang mga pagkain na naiwan nila doon. Gustong matulog ni Lori, pero ayaw makisama ng katawan niya. Bumabalik pa rin ang isip niya kina Connor at Gale. Sana nga ay magkaayos na ang mga ito. Mas mabuti sana na hindi rin sila nag-aaway na dalawa, pero kung ano-ano kasing kabalbalan ang pinagsasabi ng lalaking iyon. Hindi naman niya hinihiling na maging magkaibigan sila, ngunit sana man lang ay maging civil sila sa isa't isa. Tumingin siya mula sa bintana. Iilan lang ang tao ngayon sa may dagat. Wala na talaga siyang gana pa na kumain, pero mukhang gusto ng katawan niya ang lumangoy ngayon. Mas gusto niya sa dagat, kaysa sa swimming pool. Ang problema lang ngayon ay wala siyang damit panligo na dinala. Nagkalkal siya sa kanyang bagahe na pwedeng isuot, ngunit wala talaga. Tanging maikling short lang at ilan pang mga sando ang nakita niya. Hindi rin naman kasi siya mahilig sa mga revealang na mga damit. Nakapamewang siya, nang may kumatok sa kanyang kwarto. Binuksan niya ito at nabungaran niya sa labas si Ma'am Venus, na bored ang mukha. Bakit po? Tanong niya. Are you busy? Gusto ko sanang pumunta sa may dagat, kaso wala akong kasama. Nagpaplano rin po akong pumunta. Hindi naman kasi ako dalawin ng antok, aniya. Sumilip ang ginang sa loob ng kwarto niya, at nakita niya kung paano lumiwanag ang mukha nito. Bigla nitong hinhila ang kanyang kamay. Let's go to my room, excited nitong wika at dumiretso sa kabilang kwarto. Surprise! I bring a lot of bikini with me. Don't worry, bago lahat ang mga ito. Dali, pumili ka lang kung ano ang gusto mo. Tumingin si Lori sa kama ng ginang, kung saan nakakalat ang mga iba't ibang klase ng damit panligo. Go on. Huwag kang mahihiya-hiya, pag-uudyok pa nito, habang inaayos ang ilang mga nakakalat na mga gamit. Lumapit nga si Lori doon, at nagsimulang pumili ng pwede niyang susuotan. Napapangiwi pa siya dahil sobrang revealing lahat. This one. This will look good on you dahil maputi ka, anito sabay pekita ng pulang string bikini. Sobrang nipis ng tali nito na para ng sinulid. Sa kabila ng edad ng ginang, ay maganda pa rin ang hubog ng katawan nito. Parang katawan pa rin ng isang dalaga. Hindi na siya nagtataka kung bakit mahilig pa rin itong magsuot ng mga ganito. Umiling siya sa hawak nito. Wala po bang hindi masyadong revealing? Aniya at nagtingin-tingin pa. Tumawa ito. Ito naman. May hindi ba revealing na bikini? Nagkamot siya ng batok sa sinabi nito. Kung tutuusin ay ito ang unang beses niya na magsusuot ng ganitong klaseng damit, kaya medyo naiilang pa siya, tapos diretsyong ganito agad ang susuotan niya. Huwag na lang. Magsusuot na lang siya ng short, at hihiram na lang ng bikini top dito. Oh wait, meron pala akong dalang one-piece swimsuit. Gusto mong tingnan? Sandali at kukunin ko. Nawala saglit ang ginang, at pagbalik nito ay may hawak na itong isang itim na swimsuit. Sharon, ilinadlad nito sa kanyang harapan ang kabuuan ng damit. I'm sure na hindi ka na magrereklamo nito. Backless ang disenyo nito, at kaunti lang ang natatakpan sa tiyan.
Mas okay na ta, tumungo siya at ngumiti. Doon na lang po ako sa kwarto magpapalit tita. Sure. Katukin mo na lang ako kapag tapos ka na. Ilang beses na umikot-ikot si Lori sa harap ng salamin. Bahagya pang namumula ang kanyang pisngi, dahil sa pagkailang na nararamdaman. Masasabi niyang bagay naman sa kanya ang damit kahit papaano. Pinatungan na lang niya ng tuwalya ang ibabang parte ng katawan niya. Matapos na kunin ang iba pang mga kailangan, ay kinatok na niya ang mama ni Gail. Wow! Bagay na bagay sa iyo ang swimsuit. I'm sure na madaming mga binata ang lalapit sa atin mamaya, anito at kinindatan pa siya. Natawa na lang si Lori sa mga pinagsasabi ng ginang. Kamusta na kaya sina Connor at Gail? Aniya habang naglalakad sila sa lobby ng hotel. Tumawag kanina si Gail. Tapos na raw silang mag-usap ng anak nyo, at nasa ice cream shop daw ang mga ito. Pansin kong mahilig sa ice cream ang apo ko. Opo, tita. Ilang beses ko na ring sinabi na huwag siyang masyadong magkakain, pero sige pa rin. Hamalakhak si Venus. Hayaan mo na kung iyon ang kanyang kasiyahan. Napasimangot si Lori. Nakikita na niya ngayon pa lang, kung paano pagbibigyan lahat ng ginang ang mga kapritsyo ng kanyang anak. Si Shannon nga po pala. Aniya nang maalala ito. Bam-antong hininga si Venus. Ayaw daw lumabas eh. Mukhang masama talaga ang pakiramdam niya. Natahimik si Lori. Alam niyang hindi madali para dito ang sitwasyon nila ngayon. Gusto niya itong kausapin, pero hindi niya alam kung paano. Hindi niya alam ang sasabihin. Nahahalata na rin niya na may distansya na sa pagitan nila, kahit na hindi naman sila ganoong kalapit sa isa't isa. Sana nga lang ay hindi masira ang relasyon at tiwala nito kay Gail, dahil sa kanila ng anak niya.